Magandang gabi at magandang umaga po sa iba nating mga kapatid at mga kaibigan na patuloy po na sumusubaybay sa ating pong ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na pinamagatang 1,001 tanong ng mga Beryano, episode 125 na tayo. Kapatid na Jeriel at kapatid na Henry, kumusta kayo? Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Erning, kapatid na Henry, at sa lahat po ng mga taga-subaybay natin saan man dako ng mundo kayo naroon, umaga sa inyo, tanghali, gabi, hapon, magandang araw sa inyong lahat. At ito na naman po ay isang episode na naman ng ating pag-uusapan. Itong mga darating na panahon, kapatid na Erning, tayo ay mag-ahayag ng magandang kwento, di ba? Magkukwento kami ng mga karanasan. Karanasan na siguro naranasan din naman ng iba sa inyo. Ano po, kapatid na Henry? Tama po yan. Magandang gabi po. Kumusta po kayo, Karning Kajeriel? Mabuti naman Mabuti sa naman, awa ng Diyos. brother. Kamusta ba? Kamusta Long ba yung time, biyahe natin, ha? Mukhang long time, malayo-layo yung binyahe mo, ha? Sa loob ng 1 linggo, eh. Kung saan ka nakarating, ha? long time no see po. Opo, nakapunta po tayo ng Finland, France at saka UK sa loob ng 1 linggo. Matinding biyahe. At while I was traveling, I was in the plane and was watching this movie. And the movie is entitled One Life. One Life, starring forgot his name. Kajer, what's the name we were Napanood ko talking? yan. Si Anthony Hopkins yan. Yes, Anthony Si Anthony Hopkins. Hopkins. So Yeah. it's a story about this British guy. He works at a stock exchange in London or close to that area. And he found out about these multitude of children, mostly from Czechoslovakia, who were stranded, and there was an impending war, right? We know the history, because Hitler back then was setting his eyes on Czechoslovakia, because he's saying that it's part of Germany, or at least part of Czechoslovakia is German land. So anyway, the story revolved around this person who decided to go to Czechoslovakia and see the situation for himself. And he did see all these people, they're mostly Jews, who were in a very, the condition that they were really bad. They're living in extreme poverty. They were refugees. And so this person, he got concerned, especially for the children. And he can sense that anytime soon, Germany would invade the country Czechoslovakia. And so he started working with other people there in that country to help bring all these, mostly children, bring them out of Czechoslovakia to the UK. Now, it's not easy because back then the UK government, they would not allow people from Czechoslovakia to just come into the UK. And so they face insurmountable amount of problems. So he worked with the people in Czechoslovakia, and then he worked with people in the UK to facilitate extracting, again, mostly children from Czechoslovakia to the UK. And what it entailed was they had to find people who will sponsor the children temporarily, or at least however long it would take. So these children will be separate from their parents, but
parents understood, okay, that's the best they can do. So to save the children from imminent danger, right? And so he had to, because he's not going to be successful without the help of other people in the UK, like those people who would sponsor the children. And then they needed to raise a lot of money because back then, in order to get a visa, they would have to pay a certain amount of money. I thought it was 50 pounds, 50 British pounds. At that time, 50 British pounds was like a lot of money. And when you're talking about several hundred or thousands of children, that's a lot of undertaking. And then he mentioned something that really inspired me, actually triggered me. He said, "Save one life, change the world." That was really something that really resonated with me, thinking that, this one man, with the help of others also, but he was the lead in this movement to save those. So he was able, eventually he was able to bring at least more than 600 children out of Czechoslovakia to the UK, and he was able to place them in different families. So they were safe from what turned out to be a slaughter of the Jewish people, right? And so I'm thinking, wow, um, if you can help other people. I mean, he was even this guy. I have to go back and check the name. And Brother Jerry, you might remember the name of this person. He got to live 106 years old. But the story later on will tell you it's a fascinating story because when he was already old, there was a TV show where he was invited and he didn't know, but all around him, or at least many of the people around that in that same TV show, were the children that he had saved. And so they were asked, the people, who were the children that was taken out Czechoslovakia by this person? And all these many people stood up. It was a really, really nice movie. Again, the title is One Life. I think his name is Nicholas Winton. Yes, you're right, brother. Thank you. Nicholas. He got to live 106 years old. And, and the story is if and by the way, he was not happy that he was only able to save 660 something lives, right? And so I'm thinking to myself, even if I can do, a tiny percentage of what he did, it would be nice, right? To save one life, you know, or two, that would be nice. And so going back to that um topic that we're talking about, helping other people, it's uh it's one of the commandments of God, right? And so I was um I was talking to uh, a member of the INC in, Oh, me, Iglesia ni Cristo, huh? yes, yes, headed by their, I don't know what you call that, supreme leader, VVIP. I asked, out of curiosity, I asked this member, said, by the way, how's the mother of your leader? I mean, you probably have at least some knowledge because she's a well-known person back then, right? For many, many years, she was always on the side of the current leader's dad, right? Because it's his mom, right? And so I asked, would you happen to know where the mother of, who will say, the mother of your leader, and the member of that church responded, "Well, you know what? Fortunately, before she died, she was able to return to the church." And I was shocked because I
I thought to myself, well, I mean, unless he has a different mother, right? You were talking of different Yes. mother. And I said, well, I mean, his mother, the mother of this very, very important person, I said, is still alive. I mean, she might not be super healthy, but she's alive. And the last time I checked, she's in the United States. And so I thought, well, where did you get that information, right? How would you say that she was able to return before she died? I mean, that's in the US we call it fake news, right? And Yes. It's a I fake don't know. news. Yeah. And I don't know. I mean, I know where my mother is. How about you, Brother Gerald, Brother Ning? I mean, if you don't have your mother anymore, at least you know, I know. yeah, well, you know where they're resting in peace, at least, right? But it was really heartbreaking that, to hear a story like that where supposedly the mother of their very, very important person. I like to use those that title because it gives more meaning, you know. Very, very important person. I never recalled using those that title to our Lord. We used to call Lord Jesus Christ, right? We never called him very important person, more so very, very important person. That's just like over the top. But anyway, going back to the mother, I told the member, I I, I believe she's still alive. And the member was, what? Yeah. Now I switched gear and said, and asked this member, what about the brother of your leader, the leader you call very, very important person? How is he doing? Oh, and I don't know why he was still talking to me because I already embarrassed him with that, the dead mother and all that. And so, and I asked follow-up question, oh, how's the brother, the younger brother of your leader? And he's, oh, luckily he was able to also return to the church. Oh, did he die also? No, no, he's still alive. Oh, okay. Do you know where he is? No. Well, he's in jail. So how can we return to the church unless the minister was sent to the jail and did a what do you call that process when you're returning? You have to attend worship services, right? You have to show your certificate of attendance, right? And then go to the process of being returned to the roster. You get your tarjeta, your name card. And so if we add all of those stories and then think about, and then going back to the movie, it's like, what happened there, right? I mean, a few years had passed that we've been away from the church. We noticed they're no longer celebrating Mother's Day. You know, Brother Erning and Brother Jeriel, when you were minister, we used to have a during Mother's Day after worship service, we would just say to the members, please stay for a while. We're going to acknowledge the mothers, the grandmothers, Not just and give acknowledge, Brother Henry. Not just acknowledge. We are actually honoring, celebrating it. Yeah, celebrating. Yes, celebrating it. that's right. Yeah, celebrating it. Celebrating. There's a And program. There's a program that we prepare for right. mothers. Yeah. And we know like every day is Mother's Day, much like every day is Father's Day. But we have the Mother's Day celebration that happens all over the world, right? But at least in the United States, there is that specific date. And usually it falls on a Sunday, right? And like you said, Tama. we acknowledge them, we honor them, we do a celebration, we give them flowers, right? You know, so we buy these flowers. And nowadays, you ask the members of that church, yeah, still celebrate Mother's Day? Not anymore. And why? I don't know. They don't have a clue why it it got removed. And then if you connect all the dots, okay, Mother's Day no longer there. The mother of the VVIP can't locate, actually dead already. Then Yeah, the according to their members, the members thought, I don't know, they were informed, probably somebody informed them to say
say what you said, say what you Yeah. told us today, that tonight, that about the mother being dead and was able to return. It looks like it's a propaganda, so Yeah. to ease those who were actually the pain of those who are actually like trying to look for the family of the former leader of the INC, or the Iglesia ni Cristo, because they were just gone. The family got broken. But this program we will dedicate a Mhm. month to Yeah. to tell people what actually their story, Right. not the way we know it, brother Henry, Yeah. brother Ernie, because we were there, Right. we were with them Yes. for a long period of time. Yeah. We were with them for a long period of time. So from the Okay. beginning, we are going to tell a little bit of story that we experienced with them. Before we Yes. go further, brethren, we have to pray first, okay? Can you lead the opening prayer, Brother Henry? Yeah. Our dear Father Yahuwah, Yes. thank you so much for this opportunity to be gathered to discuss and talk about your laws and instructions. May you Yes. guide each and every one of us. Help us to avoid making any mistakes. Yes. Help us not to offend other people, Yes. but purify our heart that what we're going to do is to help other people learn your instructions. May Yes. we be instrumental. May we be vessels of your truth. Please forgive us for our many sins. Help those who are seeking cure for their illnesses. Help those who are in troubles and other hardship. Take care of us. We pray everything in the name of our Lord and Savior, Yahushua the Christ. Amen. 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 All right. Like what we have already discussed a while ago, the story of the family, the escapade from the Philippines to United States. How did they come here? And what were the happy days that we were together with them? And I think brother Erling has a nice story to share also. Yes. He experienced with the wife, or let's say we call him mommy, right? We call him mommy. So or sister Tenny. So we call her sister Tenny. So we experienced good things with them while they were in exile, if you want to call it exile, or while they were in a hiding, because I think they were, before they were expelled. Actually, we will begin in that story. So I think I am still in the ministry. Brother Henry, you're the head deacon right there in Austin when it happened, isn't it? One of the head deacons. That's right. And for me, um, I don't really personally know the the family. I mean, we know them from from a distance, right? But never did I imagine that I would be really, would be that close and personal. Not that Mhm. um not that I'm like part of the circle. I remember I don't know, Brother Gerald, Brother Ning, if you know, but I think when the new administration came, right? I think that was 2009. And then a few couple of years later, we've been hearing stories about um like the two brothers who were ministers. Suddenly they're not getting the, you call that sug honor assignment, or and then one of my friends from Canada came and said, "Oh, I saw the two brothers. They have all these the beard." And so we were thinking, what's happening there, right? We're really confused because we don't really get the full story. We only hear pieces, and so a few years later,
we were hearing that in the Philippines, the the brothers, particularly the two brothers of the VVIP, we were hearing stories that they were being followed, harassed, and then 2015, we found out that they're in the U.S., right? No, it's not No, sorry, 2015. sorry, no, No, not 2015, no, 2013 2013, I guess. Well, or before 2014. that, here's one thing. We go straight to this story. We help them out. We help them hide. That's what we did. Now we're gonna do in this story that we're gonna reveal to you. How did that happen? Because we were with them for more than 7 years. I think more than 8, all right? Or from we were contacting them, we were having a conversation. I think you and your wife having contact with them from 2013, 2014, up to the point that they were actually expelled. So we are going to share with you what we experience with them, because there are lots of people like that story. Why do you say that the mother of your leader died, and before she died, she was able to return to your church? Fake news. That's a fake news. It's not true. It's not true. Now, whoever invented that story is, I think, Brother Erning, his father is Satan, right? Sinungaling, Yeah. eh, di ba? Di ba? Yeah. That's how it is. Eh. So we help them out. The all of us have a hand on helping them. Now, why did we decide to help them out, Brother Erting? Do we have a basis in the Bible why we need to help them? Yeah, at this junction of our conversation, brother, we would like to give a heads up to our listeners that we have to read the Tagalog version because we are addressing this to Tagalog, and Tagalog is really different from English. Okay? When you say stupid, ano sa Tagalog ang stupid? When Is somebody called me stupid, I'm just smiling at them. But if you tell me that I am gago, or loko-loko, it would hurt my feelings. So we would like Mhm. to divert this from English Bible to Tagalog so that we could comprehend all the more and we can feel the words of God. Now, our basis, just like what Brother Henry has told us a story while he was in the plane, okay, and that actor was Hopkins. He saved life. Uh, we have to direct this in our conversation tonight that we save life. God saves life through us, Brother Jeriel. And we're referring to the family of the late Brother Iranio Gimanalo, his Tama. beloved wife, Yung pamilya niya. Sige, pamilya niya. tagalogin natin Yes, tong portion na tagalogin na to. po natin. Tagalogin natin tong portion natin. Tagalogin na natin itong bahaging ito. Ang pagtulong sa bahagi sa bahagi ng buhay ng KRD, ang Kateni, ang kanyang mga anak. Atin po siyang kapatid na Jeriel, kayong dalawa ng kapatid na Henry, sabihin ninyo kung paano ninyo unang tinanggap at inasikaso ang kapatid na Tenny at ang kanyang pamilya. Yan, mahabang kwento ito, no? Kaya hindi tayo matatapos sa gabing ito, sa Hindi, kwentong hindi ito. pwede. Lalagyan natin ng segment. Pero gusto muna natin, kapatid na Erning, na basahin muna natin. Ba't natin ginawa yung, kasi nung gawin po namin yan, ni kapatid na kauna, no, bago po namin makasama si kapatid na Erning, kami po muna ni kapatid na Henry at saka yung aking may bahay ni kapatid na Henry, at tapos na-involve na rin yung pamilya ko para yun ay panahon, kapatid na Erning, kapatid na Henry, panahon yun. Nakadestino ko. Ano po? Mhm. Nakadestino ako. Ministro pa ako ng iglesia. Nung nagkakagulo yung sambahayan na yan, ano po, ministro pa ako ng iglesia noon. Si kapatid na Henry ay pamunuan doon sa Austin. Ngayon, sa mga Okay. contacts natin,
Yung mga contacts natin, nakadistino pa muna ako sa ano eh. Nakadistino ako doon sa, yung misis ko, contact na nila yan. Nagkakausap-usap na sila nung aking may bahay. No? Nakadistino pa kami sa ano nun, sa Fort Worth. Yan, sa Opo. Dallas, Fort Worth. O yan, nagkakaroon na ng komunikasyon. Hindi pa magulong-magulo, pero meron ng konti. Meron ng konting animosity doon sa nagaganap. Hindi lang natin ma-pinpoint kung ano yung nagaganap na yun eh. No? So, nakadestino tayo. Pero marami nang nagaganap niya sa iglesia sa mga panahon na yan. Nandyan yung, wag na nating i-deposito yung ating mga buloy na tigwa $100. Totoo, hindi. Di ba? Yan ang experience natin. May tago-bili sa atin, oh, huwag nyo nang i-deposito yan ha. Lahat ng $100, kukunin namin ng cash. Ginawa nila yan. Di ba? So, meron ng mga tanong tayo nun. At ang mga kapatid nun, medyo nagtataka na. Ano ba nangyayari? Ayan. Oh, kasi malalaman natin yung mga pangyayaring yan. May kaugnayan, kapatid na Erning, kapatid na Henry, may kaugnayan sa mga hula na nakasulat sa Biblia. Oh, hindi yan nagaganap lang dahil sa may script tayo. Hindi. Unscripted nga yan eh. Hindi ba? Unscripted yan eh. Hindi yan yung gawin natin ito para gumanda. Wala. Basta tuloy-tuloy na nagaganap yan. Yung mga pangyayaring yan. Ngayon, ang aking unang-unang pakikipag-usap doon sa bunsong anak ni kapatid na Eranio Manalo, si kapatid na Mark Manalo. Nakadistino na ako dyan sa inyong lokal, kapatid na Erning, dyan sa Yeah. Jacksonville, Jacksonville. Florida. Yan. Nandyan ako. Oh, dyan ako. Dyan ko siya una ako sa telepono lang. Dahil ang lagi niyang kausap ay yung mga kaibigan niya, yung asawa, yung may bahay ni kapatid na Henry. At yung may bahay naman ni kapatid na Henry ay magkakaibigan kami. So, kaibigan din yung may bahay ko. Kaya sila yung mga kababaihan nag-uusap. Dahil ang asawa po ng kapatid na Henry ay kaibigan din nung magkapatid na nakababatang kapatid noong BBIP na tinatawag natin na yun ang kasi kaya natin tinatawag na BBIP kung natatandaan niyo natatandaan niyo si Chris Aquino. Si Chris Aquino Oo. yan eh, yung meron siyang show eh, di ba? Nagpunta siya doon sa Philippine Arena. Tapos sinabi niya, ay, ano yung ibig sabihin ng BBIP? Ayun, very, very important person. No, isa lang yun. Yun yung kanilang pinuno. Kaya yun ang lang address natin sa kanya. No, siya yung BBIP ng Iglesia Mm. ni Cristo. Yung very, very important person ng kanilang samahan. So, ayun nga. Eh di, nagkausap kami. Hey, hello lang naman. O, kumusta ka, brother? O, kamusta kayo? Ano nang kalagayan nyo? Ganun lang ang nauna doon na mga kwentuhan natin, kapatid na, na Henry, di ba? Wala naman tayong iba pang pinag-usap, kundi yung magagandang bagay lang, di ba? Hanggang sa, ayun na nga, Nakita ko po noong, sila na in person. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina na hindi ko naman talaga sila personal na kilala, no? Ngayon aha, nung nabalitaan na nandito na sila sa Dallas, Texas, Texas, oo. mga middle of 2014 yun eh. Hindi ko alam kung tapos na po yung centennial celebration o pagkatapos. Anyway, basta yung panahon na yon, middle of 2014. Tapos na yung kick-off, brother. Oh, Tapos na yung kick-off diyan sa ano, diyan sa Dallas. Dallas. Oh, na Yun, ginawa tapos natin sa Fort Worth. Mhm. tapos nakipagkita po sa amin yung magkapatid na dalawa, yung lalaki, na sabi nyo nga mga nakababatang kapatid ng BBIP. At na-meet ko po sila first time in person ng malapitan. Nakikita ko sila dati sa eskwelahan, malayuan, pero yun yung first time na nakapag-usap ako ng, you know, na parang normal na usapan, hindi yung parang noon kasi tinitingala po natin, ano. Pero yun, oh, normal na usapan. And then, ang nabalitaan po natin ay nagdesisyon po yung mas panganay na kapatid na umuwi ng Pilipinas. Sinasabi nga sana Yeah. po, huwag na kayong umuwi at
baka delikado kayo doon. Anyway, umuwi po siya dahil concerned din siya sa mga kapatid niya at sa iba pa niyang mga kasama sa buhay. Anyway, umuwi po siya. Yung, yung nakakulong po ngayon, umuwi. And alam po natin ang nangyari na pagka-uwi niya, karoon ng kung anumang mga issue ron at eventually nakulong po siya. Na ang alam na mga ibang mga miyembro nung organisasyon na yun, hindi nila kung nasaan yun, no, nakapagbalik loob. Anyway, yung natira pong kapatid ng BBIP, yung bunso, at saka yung mother nila, na buhay na buhay, hindi pa ho RIP, ay tumira po sila sa Dallas sa bahay ng isang kapatid noon na doktor po siya sa Dallas eh. Ngayon, tumira po sila ron ng halos ilang buwan, 3, 4. At nakita po natin yung sitwasyon nila na parang hindi naman po parang maayos ang kalagayan nila doon sa tinitira nila ron, no? Dahil sa una, meron pong yung kanilang yung district minister doon. Alam niyo po yung story na yun, 'di ba? Yung inyong Yeah. dating district minister ang sabi ba naman sa mga kapatid po ron dahil yung area na yun nasasakupan niya po yan, 'di ba? Yung Dallas. Sabi niya, 'di ba, ay wag niyo nang tulungan yung mga yan. Parang ganon or wag niyo nang dadala ng pagkain yung mga yan. So, nung nadinig po natin 'yon, ay medyo nag-alab yung ating yung galit dahil bakit tayo magsasalita ng ganun Wag nang pakainin yung mga parang bakit? Nagpapadala nga tayo ng tulong do sa mga hindi natin kakilala at kapatid, yung ating tinatawag na outreach, ano po? At isa pa, kapatid na Henry, yung pagkakataon na yan, yung sinasabi mong kwento na yan, nakatalapay ang mga yan sa iglesia. Tama, nakatala pa sila. At tayo rin nakatala pa. Mm. Nakatala pa rin tayo. Ano yan Nung, yung sinasabi mong yan 2014, early 2014 yan. mm. Ngayon, ito po, nung nabalitaan na natin yun na sila ay parang sinisikil at binabantayan, para silang yung bang under surveillance, ika nga. Dahil yung district minister nagpapunta pa rito nung isang, ewan ko kung kapatid ba yun o hindi, na taga Pacific Northwest at parang hitman nila. Bantayan daw yung pamilya na yun, ano? Ako kilala ko yun. Sabi niya, hindi ka ako hitman yan. Ano yan, hikain. Hikman. So, ito siguro hindi alam ni Carning, yung district minister nila na ngayon alam ko hindi na yata district minister at hindi natin alam kung nasang lupalop na yun. Pero yung sinabi niya na wag nang tulungan yung pamilya ng kanilang VVIP, medyo nag-alab yung galit natin. Sabi, ba't naman ganun? Kaya, nag-usap-usap po tayo ka Jeriel. Sabi natin, kapatid Yeah. na Jeriel, sabi natin, ano ba mabuting gawin natin? Ito pa palapit na yung December yung December Yeah. 2014. Mhm. Ba? 2014. Nagpaplano na tayo, nag-isip tayo, anong gagawin kaya natin? So, kinausap po natin yung bunsong kapatid ng BBIP, yung pamilya nila, yung kanilang ina. At tinanong natin na payag ba kayo na ilikas namin kayo, dali namin kayo sa ibang lugar kasi mukhang hindi na maganda ang kalagayan nyo rito. So, nung una, parang medyo nahihiya pa sila or siyempre hindi rin ganun kadaling magdesisyon dahil kumbaga ay sasabihin natin medyo komportable na sila ron. Safe naman, at least. Pero naisip natin, hindi pang matagalan yung safety nila ron dahil yun nga, yung kanilang yung district minister sa lugar na yun baka may kung anong dahil kilala ho natin yung tao na yun, medyo yun Kumbaga sa pelikula, Robin Padilla yun Medyo may pagka-bad boy yun Yeah. Kaya naisip natin um, para po sa inyong kapakanan, pumayag na ho kayo na ilipat. Kaya nung panahon na yon, kapatid Jerry at kapatid na Erning, nag-iisip-isip na ho tayo, paano natin maililikas hindi na sila pwedeng mag-fly,
So nagplano tayo, naisip tayo sang lugar. Marami tayong mga options na pinag-uusapan. Tapos magre-renta ba tayo ng malaking van para hakutin yung mga gamit. Tapos napag-agreehan natin na at si kapatid na Erning hindi niya wala siyang kamalay-malay nung Hindi ko nangyayari pa to. alam yan. Nalaman na lang Wala pa. ng Erning is after mga ilang years eh. Pero maganda malaman yung istorya na 2014 pa lang eh nagpaplano na po kami at eventually na napapayag din ho natin yung ina. Nabuhay pa ngayon, buhay na buhay. Um, at Mhm. yung bunsong kapatid ni VVIP na lumikas na. So, ang next naming pinag-aralan, saan ililipat, di ba? Within Texas ba? Dadali sa California? Ang dami mga options hanggang sa naisip natin. Sa Florida na lang kaya? Mas andun si Jeriel. Actually, hindi ko pa kilala nun si kapatid na Erning eh. Tapos, ni nagka-agreehan na sa Florida. So ngayon, paplanuhin natin saan sila titira. So ayan, ngayon ang ginawa ni kapatid na Jeriel na naghanap siya at nakausap niya ang isang kapatid na nagmagandang loob, no? At Yeah, hindi ang ang nangyari dyan dito pagdating doon sa Florida. hindi pa ho yan, Kapatid Jeriel. Pagdating, Yung titira mm, nilang bahay, hindi pa ready for occupancy. So, para yeah. lang alam At ninyo, saka marami pang pangyayari dyan. Marami pang pangyayari. Na, alam mo, nung nag-uusap tayo, mm, hinahamper ako eh. Kasi nag-uusap tayo, ako saan dadalhin? Anong merong ano. Tama yun, malayo-layo dyan sa Texas. Sabi nga eh, malayo yung Florida sa Texas. Ano? Pero noong bandang September ng 2014, ng gabi, no? Alas 8 ng gabi, mga alas 8 ng gabi. Basta ano yan, katatapos ng gawain eh, doon diyan sa Jacksonville eh. So, kauuwi ko lang sa ano, sa bahay, sa pastoral. Tumawag yung tagapangasiwa ng distrito doon. Hindi ko na, huwag na natin banggitin ang pangalan niya. Pero tumawag sa akin na, oh, brother, sabi niya gano'n, eh, ikaw ay hinihiling nung dating tagapangasiwa doon diyan sa ano, yung dating tagapangasiwa diyan sa Florida. At kasakop niya, ano ba tawag diyan sa district na yan, kapatid na Erning noon? Sa ano, Ah, yung Southeast, ano ba yan? Southeastern ba yan? Di ba? Southeastern Seaboard. Southeastern Seaboard, ano? Sa South. So, yung tagapangasiwa doon noon, nalipat doon sa Italy. Ngayon, ang tumawag sa akin yung pumalit na ako daw gusto akong kunin papuntang Italy, no? Dahil nakadistino nga ako diyan sa kanila, diyan sa Florida, sa Jacksonville, at saka sakop ko naman yung Jacksonville, sakop ko yung Aruba. Ayan. So, edi sabi ko, kung ano po bang pasya ng ano ng administrasyon, no, ng pamamahala na tinatawag natin, kung ano po bang pasya eh. De susunod tayo dahil ministro tayo eh. So, September yun, brother, no? September. Wala pa tayong nakikitang bahay, no? Pero kalagitnaan ng September yun. Isang linggo na, wala pang tawag para ka lumipat. So, hindi ako tinatawagan para lumipat na ako doon sa Italia. So, nangyari, mukhang hindi na yata natuloy na. Wala na yata ang ano. Tapos nagklase pa kami. So wala nang binabanggit doon sa ano, sa paglipat ko doon sa Italia na yan, no? E di, nakalimutan ko na. Ngayon, October, brother. Ayan, nung nag-uusap tayo, tandang-tanda ko yan eh. Tinatala natin dahil may R31 ako eh. Pero hindi ko inilalagay sa R31 ko dahil baka ako ano, kasi tinatago nga natin yung sambayan eh, di ba? Habang nakadistino po ako sa Jacksonville, oh, para makarating doon sa anak na panganay, doon sa BBIP. Anong yan nangyari yan 2014. So nung Oktubre, nakakita po tayo ng bahay. Di ba tumawag ako sa inyo, oh, meron na tayong bahay, pero aayusin muna namin. Kaya kami nung may bahay ko, dahil may nakatira dun yung anak nung doktor. Ah, yung kasama na natin ngayon yung doktor na yun.
Di ba? Si kapatid na kapatid na Mel at saka yung pamilya niya, kinausap ko yan na kung pwede po ano yung pamilya ng kapatid na Eranio Manalo patirahin muna natin dito sa bahay niyo pansamantala. Alam niyo, sabi ko sa kanila, 3 buwan lang para pag naayos na to. Kasi nga wala tayong plan wala ito we do as we go. Di ba? Yung kumbaga sa ano, kung ano yung manggaganap, pinagpapasa Diyos natin, yun ang ginagawa natin. So, kinausap ko yung sambahayan. Pumayag naman po sila dahil nga pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. At yung doktor na yan, si kapatid na Mel Carbonell, no? Yan mananampalataya yan. Pamunuan nga yan dyan sa Jacksonville na kasama natin So, pumayag siya. So, inayos ko yung bahay. Inayos namin yan. Na inilinis namin. At Sarili niyo pong Google alam yan, nyo, Brother Jeriel, sariling Google. alam nyo, alam mo, siguro maganda meron lang, pwede ba ako mag-share bago tayo magpatuloy? Pwede. Sige nga, mag-share ako. Stop share ko muna tong ano ko. Stop share mo para makapag-share ako, no? Dali Hanap tayo ng ma-share natin. Kasi maganda rin yung nag-sharing kasi tayo ay live at tayo nagbibigay sa inyo ng konting kwento na para malaman nyo ano ba naging kwento noong sambahayan na ng ating dating kapatid na nangunguna sa atin bilang leader sa ating pananampalataya o tinatawag nga nating tagapamahalang pangkalahatan noon di ba? Tinatawag nating tagapamahalang pangkalahatan. So ito medyo mabagal ng konti itong computer pero makikita natin kung nag-share na siya mamaya-maya konti. Dali lang po. Medyo mag-intay lang tayo at mahaba naman tong ating kwentuhan Ayun. Ano pa ba ang mga escapade nyo doon sa ano? Sige, doon bago kayo umalis sa Dallas, ano bang magagandang kwento doon, kapatid na Henry? Ayan, maganda. At di nung napagdesisyonan na aalisin sila, no? So, ang naisip Mhm. namin ay magre-renta ng van. Marami sila ilan sila? One, Yeah. two, three, four, five. Plus kami, 7. Aha. So, kailangan ng 7-seater na van. Mhm. At yun, so kino-compute ko na, okay, 7 araw, I mean, ilang araw na that's ilang ah, araw kami mawala. So, pinagpaplanuhan na namin yun, yung date, sineset na natin, anong araw yung pagpunta. Yun yung mga planning ngayon. Nagpunta kami ng aking may bahay sa kapilya ng Austin para maglinis. Paglilinis Mhm. noon. Sabado yon. That was, I believe, mga mid-December of 2014. Pumunta lang kami sa Nissan dealership. Wala lang, titingin-tingin lang. Tapos nandun yung isang malaking SUV na sabi namin, di ating pa kaya to. Kasi malaki yun, 7-seater, Armada. Sabi nung ahente, ito, sale ngayon to dahil patapos na yung 2014 pero hindi pa gamit to, brand new. Sabi ko sa isip ko, hindi mo ako ma-approvehan dito. Pumasok kami sa opisina, no? Pagkatapos na yung maglinis ng kapilya, that was around lunchtime. Punta kami dun sa Nissan dealership. Inayos yung papeles, niran yung credit check. Sabi nung ahente, okay, approve na kayo. Di kami. Wala na kayong planong bumili sa akin dahil una, hindi naman na kailangan, meron na kami sasakyan. Kaya lang, kotse lang yun na, maliit ng konti. Kaya, nakalabas kami ng Nissan dealership, mga alas 6 na ng gabi. Medyo madilim na yun madaling magdumilim pag December. Pero hatak-hatak drive ko na yung Nissan Armada.
So naglinis lang ka. Yun ang biyaya, no? Naglinis ka lang ng kapilya pag no, meron ka ng SUV. SUV. Pero hindi bigay ng iglesia. Sarili mo. Oh, ito. Tuloy natin yung sa party na marami. Habang inihahanda ni kapatid na, alam mo yung kapatid na Erning, kasi kailangan malaman din ni kapatid na Erning yung buong istorya dahil bago niya Hindi ko alam yan. nalaman ito, sabi nga hindi alam ito ng kapatid na Erning, ang istorya ito, na nung makita niyang nasa Jacksonville, anong year po ninyo una sila nakita? Kapatid na Henry, anong taon nga yun? 2019? Nung tayo September magkasama? September 2019 po. O isipin mo Ayun, ha, tama. September 2019. Samantalang ito, pinag-uusapan namin ni kapatid na Henry ngayon, 2014 pa lang ha, 2014. Oh, 2014 pa lang yan. Wala pang kamalay-malay si kapatid na Ernie Wala akong sa mga kamalay-malay. sa mga kaganapan. Ano? Anyway, di So, nakuha ko na yung sasakyan. Tapos, bumili ako ng hitch kasi maghahatak ng U-Haul yung Yeah. trailer. Lalagay doon yung mga aha, gamit. So, sabi ko po kay Brother Jer, oh, okay na yung ating transportation. Okay, ready na ba yung bahay dyan? Hindi pa raw. O, sige, ilang araw pa. Okay, sabi oo, natin, ay anong araw, pinaplano na namin. Okay, so, kailan yung matatapos yan? Pine-pressure namin siyang matapos. Kasi ayaw na namin paabuti ng 2025 eh. I mean, yeah, 2015. 2015. yeah, Oo, kaya sabi namin, kailangan by December makabiyahe na dahil una, ang yeah. isip namin, yun ang perfect time kasi nga pinababantayan, ano? So, ang naisip namin, itatapat namin yan yung araw ng, yung pasalamat nila para Salamat. busy-busy sila. Mhm. Kaya, Wala silang malay. kaya naisip namin, end of 2020, 2014 ang pinaka-perfect na yung target na makapagbiyahe. Kaya, Kasi nga, kapatid na Henry, pinababantayan sila eh. mm, Under surveillance sila eh. yeah. Parating merong isipin mo, parang wanted na criminal. Ito namang mga members ng iglesia na naaatasan nung yung tagapangasiwa ng distrito nilang ngayon itiwalag na rin. Tiwalag na rin yun eh. Di ba? Tiwalag na rin daw yun eh. Dahil sa kung ano man ang kinatiwalag niya, hindi mabuti ang kinatiwalag niya. So, kung sino-sino yung pinasosurveillance niya doon eh. Kaya para doon sa pamilya, nangangamba rin sila kung baka may mangyari sa kanilang masama. Kaya si kapatid na Henry ay inaapura ako. So, nag-double time kami hanggang sa ang ginawa natin, kumausap pa ako ng dalawang kapatid pero hindi alam ng mga kapatid na yon na ang pupunta doon ay ang pamilya ni kapatid na Eranio Manalo. No? Hindi alam kasi karpintero yung isa eh. Tsaka yung isa naman bunga ko na mula dyan sa Texas, dinala ko doon sa Florida na naging malapit din sa akin yun, inaanak ko naman yun. Ngayon eh, wala na rin sa iglesia yun, umayaw na rin. Sumama na rin sa atin. So So, ngayon, silang dalawa, nag-iisip po tayo ng timing, nung na-set na natin yung date or dates. Ngayon, yun ay week ng panata. Ngayon, ang yeah, naisip natin ay hindi tayo pwedeng maghakot at saka umalis dahil matagal yung hakutan eh. So, ang naisip natin, okay, yung araw ng panata, yung week na yon I should say, napagplanuhan natin na pupunta ako ng madaling araw doon sa tinitira nila. Ang gagawin ko, ang ginawa ko po, para alam nyo lang, pumunta ako sa U-Haul. Dala ko na yung bagong SUV, ano? Mhm. mhm, Um, Tapos, ang ginawa ko, hindi ko pa, dala ko lang po ay kotse. No? Nag-drive ako ng kotse dun sa malapit sa lugar na tinitiran. Nag-rent ako ng truck, at saka mhm, ng yung trailer. aha, Iniwan ko yung kotse ko ron, umalis ako dun sa U-Haul, pumunta ako dun sa tinitiran nila. Madaling araw yon. aha. Tinapat ko yun dahil para walang, kumaga yung mga kapatid, kung meron mang nasa panata. So ang ginawa namin, ang dilim pa, nagpumarada ako ron, dala ko yung truck at saka yung trailer.
Yon, sinampa namin lahat ng yung mga gamit nila, maleta, yung nirenta ko pong trailer, yung I don't know kung yun yung 5x8, yung hindi naman yung Mm. kalakihan, yung hinahatak Maliit lang. lang, yung pinakamaliit eh. Nung Oh, dumating kayo, yung ang liit-liit ng dali. tapos sinalansan ko mabuti yung mga maleta, nagkasya lahat. Tapos nag-iwan lang sila ng maliit na maleta, konti lang. Tapos di okay na. Natapos namin yun ng less than 1 hour. Nilak na namin yung trailer. Bumalik na ako doon sa U-Haul. Ang sabi ko Mhm. sa U-Haul, itong trailer na to, nirentahan ko ng 1 week. So, iiwan ko muna ron, nandun lang ng mga gamit sa loob ng Aha. trailer. So, binalik ko yung truck, pinarada ko yung trailer doon sa kanilang yard, pero nakapadlock, nandun yung mga gamit. Oh, so ano yun, phase 1 yun. Yung phase 2, Hindi, saan nakaparada yung trailer? Saan nakaparada yung trailer? doon sa U-Haul na malapit sa bahay nung Ah, tinitira nila. So okay. nando lang yun, siguro mga 3 miles away. So walang nakakita sa akin dahil yung iba siguro nagpapanata. Tapos, bumalik na ako ng Austin. Dala ko yung kotse naman ngayon. So kumbaga, phase 1, check. Tapos, mga ilang araw, nung nagkasundo na lang sa ano yung actual na date, hindi pa rin mahuli-huli yung date. Ang nangyari, kumuha muna tayo ng parang, ewan ko kung anong tawag doon, parang, hindi naman hotel, kundi parang yung mga, parang kumbaga ang tawag nila ngayon doon, Airbnb, no? Airbnb, yeah. Parang ganon, no? Na at least 3 days. So, lumipat muna sila ron. Do sa, or at least lilipat muna sila ron. Yung 3 days na yun bago yung final journey. Ngayon, yung final journey, na-set na yung date. That was parang December 23, 2014. Yeah. Pumunta kami ng December 22, Martes. I think it was Wednesday or Tuesday. Nag-hotel kami sa malapit sa Dallas Fort Worth kasi kinabukasan, Wednesday, sasamba muna kami. Iglesia tayo nun, di ba? Sasamba muna. Nung Yeah. pagkadalo namin doon, madaling araw, nakita kami nung dati naming ministro. Yung ministro dati nakadestino doon sa lokal namin. Parang Mhm. nagkagulatan sa ang ginagawa niyo rito? Sabi na lang namin, babiyahe po kami sa Dallas Fort Worth. Parang ganun ang sinabi namin. So, walang nakaalam pa rin. Tapos, yun yung time na, ano, um, pagkatapos ng pagsamba, pumunta na ako sa U-Haul. Yeah. Kinasa ko na yung trailer do sa bagong SUV. Mm. First Kagaya time niya. ko first time ko maghahatang ng trailer. So, ayan, nakasa ko na. Sabi ko, itong dali lang pala magkasa. Tapos, pumunta na ako dun ngayon, ang nakakatawa, di ba, meron nagbabantay, kuno, na yung hitman. Yeah. Mhm. All those time, hindi ko nakita kung nasan siya or hindi niya ako nakita. Kasi, hindi mo siya pwede magstay doon ng 24/7, di ba? Siya, kakain din niya, Hindi. matutulog. Hindi. Eh, Tsaka pag nakita ka doon ng pulis, sisitahin ka eh. Di ba? yeah. Kaya siguro, hindi naman totoong nagbabantay na matagal yon. Pasilip-silip lang. Tsaka alam niya, walang Aha. sasakyan yung nando sa bahay eh. Pamilya. Oo, wala Mhm. pong sasakyan. So, nung pagpunta doon sa Airbnb, nakalis na sila doon sa bahay na binabantayan eh. Kaso, yung bunsong kapatid ni VVIP, gusto niya magpaalam ng formal doon sa nagpatira sa kanila. Kaya nangyari, Aha. inatid ko siya, tapos umalis na ako. Kasi ayoko makita. Kasi pupunta raw yung may-ari ng bahay doon eh. So, kakausapin niya, papaalam, magpapasalamat. So, nag-taxi na lang siya pabalik doon sa Airbnb. So ako naman, kami Mhm. naman, nandun na yung Airbnb, nandun na kami sa Airbnb, hinatak namin yung ilang panggamit kasi may mga binaba pang gamit dahil gagamitin nila syempre yung ilang araw na yun, ano?
Tapos yun nga, nakita ko nga yung bunso ko ni BBIP, naghahatak siya ng mga maleta. Sa hindi ko naisip na, maisip na, parang, dati nung kasi, di ba, tinitingala natin, ano. Tapos ngayon, parang, para silang, yung, na, ano ba tamang termino doon? Parang nagtatago, no? So anyway, yan na. Naisalansan na yung mga gamit, nakapagpaalam na, kabang-kaba kami kasi Ah, nagkausap niya yung may-ari ng bahay. Yun kumbaga, kadikit nun yung district minister eh. mhm. Kabang-kabi Yeah. kami dahil wala pa siya. Ang tagal. Tagal naman. Iniisip namin ako baka sumama dun sa Airbnb. Samahan sila dahil wala siyang sasakyan eh. Hinatid ko lang siya, di ba? Tapos Aha. habang sabi ko, tagal naman. Anyway, nakaready na kami lahat. Nakakasa na yung nakasakay na sila lahat. Tapos ito na, bumalik na yung bunsong kapatid. Tapos walang nakasunod. Tinitingnan ko, ano ba kaya nakasunod? Wala. Bumalik All na si clear. Kamar. Bumalik na po siya doon sa Airbnb. Tapos Mm. sakay na siya. Doon lang kami nakahinga sa ikaw. Alam niyo yung para kayong nando sa yung nasa Nazi Yan Germany kayo na. anong petsa na yan Tumatakas. Yan December, December 23. December 23 yan. Kasi Dahil paglalakbay nag, nyo ilang araw. nagbiyahe kami, no? So pagkalis namin doon sa area na yun, ng Dallas, sa Airbnb, nag-drive kami ng at least 8 o mas mahabang oras. Naawa nga ako sa kanila dahil alam ko hindi naman sila sanay sa ganung haba ng biyahe. Yeah. Ang una namin hinintuan, no? Mula doon sa Dallas, Texas, ang una namin hinintuan, nag-hotel kami sa lugar na tinatawag na Jackson, Mississippi. Mississippi. Ah, sa Mississippi. Mahirap spelling niyo, Mississippi. Ngayon, nag-overnight kami ron. Naalala ko nga, nagkasakit pa yung bunsong anak Ni nung bunsong, Kamar. ni Mark, no? Ni Brother Mark, nagkasakit pa yung bunso, kabang-kaba kami, nako. Baka kailan dalhin sa ospital. Ngayon, siyempre, pag dinala sa ospital, matetrace nila. Anyway, sa awa ng Diyos, nakuha sa yung parang medication na binili namin doon sa sa CVS or kung saan mang pharmacy. Pahinga kami doon nagpahinga kami sa Jackson, Mississippi sa isang hotel doon. And then the next day, biyahe na uli. Another 24 na yan. 24. 24 na. Another mga 8 hours siguro. Kasi Aha. mabagal ang takbo, hindi naman may hata kaming trailer, di ba? Trailer. 55 lang yan. Di yan, hatak na. Tapos, pag nagutom, dadaan sa fast food. Hindi, hindi nyo ma-imagine na parang, parang totoo ba to? Ganun, di ba? Kasi alam niyo naman sila, di ba, na Yeah. tinitingala natin, no? Dahil kami sa McDonald's, ano pong gusto niya? French fries, yung mga ganun. So, normal na mga tao rin. Tapos Yes, from siyempre. there, mahabang biyahe, dumaan pa kami sa Alabama, tinignan namin yung Borcuron, yung parang ginawang museum. Parang huminto lang kami Yeah, para yeah. makita nila. Ayan, biyahe na naman. Napakahabang biyahe nung sa I-10 na yon. Ewan ko, parang hindi naman ako napagod dahil excited no? Hanggang sa nakarating kami sa Jacksonville, do sa lugar na lilipatan. First time ko makita yun, sabi ko, "Wow." Hindi na kayo natulog pa ng isang gabi kasi dumating kayo Isang doon gabi lang. eh. Hindi, isang gabi lang po kami natulog sa Mississippi. Mhm. Tapos, Okay. the next day, 24, nakarating na kami dun sa bahay. Hindi, Tapos, nakarating kayo sa bahay at yung buong 24 na yon mula sa Mississippi, yung buong 24 na yon nagbiyahe kayo hanggang Jacksonville eh. tama. Pero nung makarating kayo, madaling araw na ng 25. Pasko, brother eh. Di ba? Yeah, tama. Natatandaan ko yan. Oh, Medianoche. Dahil kasi nga, may, kasi nga, nakaalis kami ng Jackson, Mississippi. Late na rin dahil, yun nga, nagkasakit. yeah, Pinagpahinga muna namin. So, yeah. late na rin kami. Nag-lunch pa kami somewhere. In short, hindi naman kami agad nakaalis sa Jackson. Kasi kung nakaalis kami na maaga sa Jackson, hindi naman kami abuti ng hating gabi sa daan eh.
Anyway, nakarating kami dun sa bahay. Yeah, teka muna, bago natin ituloy yan, no? Bago natin ituloy yung ano mong yan. Ito yung ano, yung bahay na tinuluyan nila. Ito ha, Mm. i-share ko. Share natin. Ah, Di kailang siguro i-unshare ko muna to. Okay. ito naka-unshare ka na, di ba? Hmm. Ayan, kikita nyo. Wala Wala pa pa. po kami. Ayan, kita nyo. Wala pa rin. Teka, baka hindi kayo alam mag-share. Dali, ayusin ko yung ano. Ah, at tingnan ko. Allow panelists to... Ano ba to? Pwede namang mag-share, oh. Sabi rito. Ayan, oh. Nakakapag-share na po kayo. Para kayo? Walang ano, walang audio. Walang Ah, audio, kapatid na Jeriel. Can you see? Ayan yung ah, bahay. oo nga, no? Ganda ho Oh, ng ayan. ang ganda ho ng renovation niyo. Pwede kayong mag-ano, yung ano ba tawag doon? Di ba? Fixer-upper o ano? Oh, yeah. Ngayon, dito matatapos tong unang bahagi ng kwento natin. So, Mm. maraming escapade dyan sa bahay na yan. Mm. Kung may escapade kayo sa travel nyo, minsan pababalik-balikan pa natin yung mga minute na mga istorya nila. Kasi bilang mga tao, no, na dapat mahalin, dapat na igalang ang karapatan, no? Kasi ang nangyari parang bakit sila kinamuhian? Ano bang ginawa nila sa inyo? Yun ang tanong, di ba? Bakit galit na galit ka? Una, yung bang ibinibintang sa kanila talagang totoo? Yun ang tanong eh, di ba? Kaya gusto namin makita ninyo ang naging kasaysayan ng sambayan ng kapatid na Eranio Manalo. Mahal natin si kapatid na Eranio Manalo, no? Yeah, tama po kayo, Mahal din kapatid ng natin ang... Jeriel. Oh, Ang pinapakita rin natin dito yung humanity, yeah. yung pagtulong sa kapwa, na Pag-ibig sa kapwa. pag-ibig sa kapwa. Yung sana yung mga slides na papakita natin, pero malamang next week na po yun, ano, kapatid Week na na Erning. yun. Yeah, next week na Pero at least Oo, parang kasi ano lang to, eh. Introduction lang to eh, kasi ang gandang mabuksan yung ano yung introduction, dahil kahit po si kapatid na Erning, hindi alam yung pangyayari na yun eh. hindi ko alam yan. Yeah. Hindi niya alam po yeah. hindi niya po alam na ano, na wala man kami planong bumili ng SUV eh. At saka maganda yung kanilang tinuluyan. Maayos na pamamahay ang kanilang Mm, tinuluyan, ano? At marami nang ring nakaalam niyan lately. Yung mga nakaalam mm. niyan hanggang sa umalis na sila diyan at kinuha na sila ng mga next na mga dumamay naman sa kanila. Yung ating pagdamay na tumagal kapatid na Henry ng from 2014 to 2021. Ilang taon yun? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 years 7 years. na ating kasama sila. No, 7 taon. Pero tumagal sila dyan sa bahay na yan. 21, 22, 23. 9 years. Ano Yeah. po? Dyan sa bahay Sa na yan. sa next week po ang pag-uusapan natin yung at least yung masasayang story lang do sa biyahe na yon. Kasi Oo. Yeah. ano to eh, magandang magandang malaman din nila yung ano ba yung sino ba sila, right? Yeah. Yung pagkatao nila, yung na normal na tao. Hindi naman 'to yung parang kailangan silang ano nga tayo yung Tagalog doon? Tingalain. Tingalain. Tingalain, yun. Um, yeah, may mga sa biyahe, masaya rin eh. Yeah. Gusto Na, naming madinig yan. Yeah, yeah. yeah, na-enjoy po namin yung Yeah. 2 araw na biyahe yun, kaya maraming mga kwentuhan, maraming mga adventure, ika nga, no? Pero wala namang naging aksidente or what. Kaya malaking pasalamat sa sa Ama na nakarating kami ng safe doon sa Florida. Kahit late na, pagod na pagod, pero Masaya. kaya next po,
ang pagbabiyahe niyan. Layo Mm. niya. Ano, lahat Pe- Amerika. Yeah. Pero siguro sa next week po, ang gagawin natin, pe-present muna natin yung nasa slide na to. Ano po? Kasi ito yung ano pwedeng segue dito sa ano dun sa pangyayari yung ginawa po natin, 'di ba? Yung ano po yung nagtulak sa atin, ba't natin ginawa to? Hindi naman natin po ginawa to dahil ako personally hindi ko to ginawa dahil sa sila'y tinuturing natin no na nasa ibang level, 'di ba? Or anak sila ng ating leader. Hindi 'yun eh. Kundi parang nakakaawa yung pangyayari na yun nga yung sabihan ba naman na wag na silang pakainin o wag na silang tulungan. Yun talaga yung Yeah. nag-ano sa akin eh, yung nag-trigger, yung word natin yung nag-trigger sa akin eh na bakit ganun? Kala ko ba yung tong relihiyon natin eh, relihiyon ng pag-ibig ano? Bakit natin nadidinig yun sa mga so-called district Ministro. minister? Bakit? Nawala na nga yung pag-ibig eh. Nawala na yung pag-ibig. Yun ang naging problema. Alam mo, sabi nga, pag ang Diyos umalis na sa isang samahan, wala na yung pag-iibigan. Yeah, Akala lang nila meron, di ba? Nawawala na yon. Parang ang sabi nga kung ang iniibig mo yung umiibig lang sa iyo. Ano yung kapatid na Erning, ano yung sinasabi ng Biblia tungkol doon? Oh. Wala kang pinag-iba sa maniningil ng buwis. mm, Exactly. So wala din, walang kabuluhan yung iibigin mo, yung umiibig lang sa iyo, pero yung tumututol sa iyo, hindi mo naman kayang ibigin lalo na kung sarili mo magulang 'yan, no? Bakit mo ganon? Kaya gusto nating makarating sa kanya at marami pang napakagagandang istorya. yeah, Actually, kasama ka BBIP. Kasama ka, hindi mo lang alam. Di ba? yeah. Pero Meron pang mga ganon. nabanggit po ni Carning yung mag kapareho ng ano ng manining ng buwis. Pangit po pala magtrabaho sa IRS. Nung Tanong araw po yan, talagang yan. tanong po yan ng isang Bereano, masama po ba magtrabaho sa IRS? Pero anyway po, tayo po ay approaching a hard stop at itutuloy po natin to next week. Next week, yeah, Yeah. tutuloy natin Opo, yan. no? So sana yung mga ating tagapakinig sa Facebook Live at saka pinagkausapan po natin mga kapatid yung ipopost din natin tong um, ating Zoom meeting sa Reddit. Ano po? Yeah. Sa Reddit kasi marami raw po mga tagapakinig doon eh kaya or at least sa mga nagsusubaybay sa gantong mga talakayan. Tsaka And marami doon ngayon na mga sabi nga ex-iglesia ni Cristo. mm, Meron ganun. yan. Well, Well, maraming anyway, salamat so po sa inyong lahat at mm, nakaka-enjoy po itong usapan na to. Parang nagbabalik alaala na yung ano no, yung ating yeah. ginawang adventure noon. Saan tawag po natin yan? Adventure eh. Yeah, Yeah. adventure Mm. ng kanilang sambayan. Tayo po ay magpapaalam muna kapatid na Erning, kapatid na Henry. Mananalangin po muna tayo. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat pinahintulot mo na kami ay magkaroon ng pagkakataon na maihayag ang mga kaganapan sa aming buhay na bagamat mahirap ang aming ginagawa ay nakapagbibigay ng kasiyahan dahil ito'y pagdamay sa kapwa. Bahagi ng iyong kautusan na mahalin namin ang aming kapwa. Bagamat hindi namin sila gaanong kakilala, pero ang pag-iibigan, hindi lamang sa magkakapatid, kundi ang pakikipagkapwa sa aming kapwa-tao ay napakahalaga sa iyo, lalo na po sa mga tagasunod ng iyong bugtong na anak. Basbasan mo kami sa aming mga paglalakbay, sa aming mga pagpapahinga, at panalangin din namin ang mga pinuno ng mga bansa, pinuno ng mga relihiyon na sana po ay matutunan naming lahat ang iyong mga kalooban. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Okay po, kapatid na Erning, good night sa inyo. Kapatid na Henry, good night.
See you later. Good night po sa lahat ng nakanood.